Okay, so ngayon nandito tayo sa coastal area ng Bacoor. So dati maraming mga nakatira dito sa lugar na to, pero ngayon ito na siya nga. Tapos ayun na yung Cavitex. Parang ang daming nangyayari dito. At nagiging maunlad na. Doon sa kabila, meron na rin building rito. Hindi natin alam kung para saan yung building na yan. So ano ng LGU, yung lakas ng hangin. Titingnan natin yung lugar dito. Dami na talagang tuloy-tuloy na yung pag-aayos ng coastal area ng Bacoor. Tuloy-tuloy na yung pagde-develop. Sa kabila, daan tayo. Lakas ng hangin, grabe. Meron pang ano dito, parang palaisdaan. Tapos may mga informal settler pa rin doon, no? Napakadami pang mga kabahayan. At ito na yung parang tinampakan. Ayun, no? Basta pumasok na tayo sa loob. Lapad na nito, oh. Ayun na yung Cavitex. Kita nyo yung mga sasakyan. Lapad na. Parang ilang hektarya na. At pwede sa kabila, doon na yung Lumos. Tapos ayun yung mga building na yun. Mga building na yun yung Cove Island. Lapad na. Tapos ayan, tuloy-tuloy yung mga paggagawa pa rin, mga structure. Tapos yung mga mangingisda, nakikita nyo yung mga bangka. Dito maraming mga residente kasi itong buong coastal area ng Bacoor, napakadaming informal settler dito magmula dun sa Lumos. So papunta dito, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dun. Papunta sa Cove Island ngayon, kukunti na lang. Although may mga natitira pa, lahat yan i-relocate sa mga pabahay ng gobyerno. So dito mismo sa Bacoor, merong pabahay yung si Mayor Strike Rebilla na condominium type. Ayun ay hindi natin alam kung pwede doon yung mga hindi taga Bacoor. Pero alam ko, yung mga nare-relocate doon ay mga residente lang ng Bacoor. Parang katulad yung pabahay ni Isko Moreno sa may Tondo, no? Parang yung mga on-site relocation. So yung mga residente na naapektuhan, doon inilipat sa parang condominium style. So ayun, no? May mga naliligo. May naliligo din mga bata. Ayun din sa kabila, Grabe. Kita nyo yung mga bangka doon, no? Dati kasi open lang yan. Wala pang parang tawag doon, nakaharang. Kaya nakakatas ngayon hanggang dyan na lang sila. Tapos ito rito, hanggang doon, puro mga kabahayan yan. So ngayon, ito na yung sitwasyon niya. Halos wala ng mga bahay na nakatayo kasi karamihan talaga nailipat na sa pabahay ng gobyerno. Yung iba
sa Naik, Cavite. Yun ngayon sa iba, yung pabahay dito sa Bacoor, di Strike Revilla. Okay. Balik tayo. Opisina ng mga parang sa tawag dito disaster risk. Nabubulol tayo. Kita nyo, ayan, may palisdaan dyan, kasi palisdaan din karamihan yung mga sa lugar dito. Tapos mga kabahayan. So ito yung bagong gawa lang to, itong breakwater na to, itong pader. Kaso nga lang may aso, sana mabait yung aso. Ikiraan dugi, ha. Good. Sarap ng hangin, ang lakas. So ay may dito may mga nakikita pa tayong mga residente. Lapad pala ng lugar na to. Kung titingnan mo sa malayo, parang ang kitid, pero pagka nandito ka sa aktual, ang lapad. Kaya kung gagawing commercial area to, tatayo puro building, talagang maraming building may tatayo. Kasi napakalawak. Napakalawak nitong lugar na to. Ito, pagka tinabunan, ito nga lang, parang ilang hektarya na. Tapos ito dito pa. So, dito yung ibang mga mangingisda, ang ginawa nila, gumawa na lang sila ng balsa, tapos inanuhan ng kubo para kahit paano meron silang mapapagpahingan. Kasi nga kung na-relocate na sila sa pabahay ng gobyerno, hindi na sila maaari pang tumira o bumalik dito. So although may mga naiiwan pa mga kabahayan, so hindi pa siguro sila na i-relocate. Kaya ayun. Ito yung mga bangka, ayun yung mga mangingisda. Ayun yung ginawa nung iba. So gumawa ng pinagsama-samang styro, tapos ng kawayan, bubo na, may pahingahan na. Kasi nga kung hanap buhay mangingisda, doon sa mga pinaglipatan, wala naman dagat doon talaga. Kaya kailangan bumalik ng mga tao, dito sa coastal area ng Bacoor para maghanap buhay, para mangisda. So ayun, dami nakadaong na bangka kasi tawag dito, sa mga panahon nagbababagyo. So itong lugar na to halos puno ng mga kabahayan to. So ngayon, yun, kukunti na lang. May mga naiiwan pa na mga bahay. Ito rin sa kabila, may mga kabahayan pa din pala. Pero hindi na ganun kadami. At yung bahay nila, talagang gumawa na lang ng paraan. Pero nga kasi pinagbabawalan na talagang magtayo ng bahay dito. So yun, hanggang doon, ayun na yung Lungos. Sa kabila na yan dyan, Lungos na yan dyan. So marami pa rin mga bahay dyan, halos mga mangingisda nga. Tapos sa yung Cavitex, napakalapit na, di ba? Okay. Yung mga kabahayan na yan dyan, i-relocate din yan. Ililipat din yan sa mga pabahay. Kasi talagang as in, wala nang matitirang informal settler dito sa coastal area ng Bacoor. Kikita nyo yun, may palaisdaan dyan. Kasi palaisdaan karamihan din yung mga nandito sa lugar na to. So ito bagong gawa lang tong breakwater na to.
Tapos ito rito, tinambakan na yan, na-reclaim na. Napakalapit na niyan sa Cavitex. Ito naman yung kabilang side, galing na tayo dun sa kabilang side. Aso? Parang hindi na tayo didiretso doon kasi may aso. Meron na rin pader doon, oh. Pinadiran na, oh. Haba na. Tapos ito yung mga kabahayan. Siya yung lugar saan tayo dadan. Ito yung mataas. Huwag na tayong sumulong pa doon kasi may aso. Balik na tayo. Gusto ko sanang tumalon na dito. Malapit na yung kanto na yan. Medyo mas simple dumaan dyan. Lapit nga tayo dito. Ayan, palisdaan. Meron ng itinay structure. Okay, so ito naman yung pagka sa may Cavitex ka. So, makita ko din lang sa inyo. So, ito yung lugar. Ito kasi yung kung saan talaga karamihan yung mga tawag dito informal center ng Bacoor na narenovate sa mga pabahay ng gobyerno. Ayan, ito yung view niya kapag sa Cavitex ka.